Ayan, isang magandang buhay mga kaani na ito na naman po si Kuya Harvest para po mag-update dito po sa ating palayan at sa hindi inaasahang pangyayari natumbok po tayo ng bagyo mga kasama. Ayan ho, so yung pong ating palay na tinanim ay nagdapaan na po mga kasama. So hindi po tayo makakakuha ng accurate na record. Ayan po, so kung makikita nyo po, dapaan po ang mga palay. So bali mga kaani, ito na po ang itsura ng palayan natin ngayon. 3 araw bago anihin, tinamaan naman po ng bagyo. Tapos sala po kasi ang pagkaka forecast din dahil ang sabi ay hindi tatama dito sa lupa sa amin. Pero habang papalapit ang bagyo ay tumama. So ganito ang nangyari sa palay. Sayang, pero may mare-recover pa naman. So yung mga pinaghirapan yun nga lang medyo nabaliwala. At hindi na tayo makakakuha ng accurate na data kung gaano nga ba karami ang ating aanihin dito sa palay na ito. Ayan o. So ganyan po naging itsura niya. Yari po hanggang dun sa dulo. Variety RC222. Ayan po ang naging itsura. So kailan po ba ito itinanim? February. Third week ng February. February 24. At kung mapapansin nyo, kalimitan pagka mga February, usually yan, ang palay niya mga panahong yan, sabi nga natin nagmamalabato na, sapagkat Marso, kalimitan, nag-aanihan na. So tayo naman dito, nagsisimula pa lang o nagtanim pa lang, kakatanim pa lang. So yan ang lesson learned na dapat yung sabi nga ay planting calendar ay dapat sundin. So usually kasi dito sa aming lugar, ang tamang timing ng pagtatanim ay inaabot ng sa buwan ng mga Disyembre. Yan, December, January, dapat ikaw ay tapos nang tumanim. Yan, kaya lang kami nga February na kami tumanim. So ganyan na nangyari. Nag-aani na sila ng February, kami naman tumatanim pa, o halimbawa Marso po. So ngayon naman, habang ang karamihan ay abala sa paghahanda ng lupa, kami naman ay nag-iintay para mahinog ang palay. So ito po ang lesson learned talaga, kailangan sumabay ka sa karamihan. So ito po ang itsura sa kabuuan, dapa ang palay natin. Hindi naman namin mapanghasang anihin agad. So nung bago pa bumagyo, dahil ang projection nga ay hindi tatama sa kalupaan. Tapos ang pagkahinog ng palay natin ay hindi pa naman ganun. So mas maraming masasayang, katulad po nito. Hindi pa naman siya ganun kahinog. So ganun din, paano kung hindi tumama yung bagyo? So mas marami ang nasayang. So ganyan po ang hitsura ngayon. Ayan, so ang nangyari po, tayo po ay inabot ng 2 linggo sa pag-aani po ng palay, sapagkat kulang po sa tao, dahil
Yung iba po ay abala sa paghahanda ng kanilang mga lupa na sasakahin. At almost 20 din naman na tao ang amin pong ginagamit araw-araw. May mga area po na pwede namang gamitan ng harvester, pero itong mga dumapa talaga, palibhasa nga mga malalalim ang putik, hindi po kakayanin ng harvester kaya tinatyaga po talaga namin sa tao. Ayan. Pero ibig sabihin po sa obserbasyon nyo, maganda naman yung palay natin. Magaling ito ang palay nito, kaya lang, idugo pa nga lang. Dumapa o. Kaya ito dumapa, mabigat ang bunga. Pero ayos naman sa ano nyo. Kahit dumapa naman ay wala naksa, naay naman ay Oo. Magaling. Mami lang ang natrabaho. Oo. Kapasin ay. Yung nga lang po, talaga pong kahit ano pong pagsisikap natin, kung kalamidad naman ang tatama sa atin, wala naman po tayong magagawa. Pero kung yan po ay nasa normal condition, siyempre mas maganda o mas malaki ang ating inaasahan na aanihin na po. So, siyempre, kailangan pa rin magpatuloy. At tayo po, ito po yung pinakahuling video natin tungkol dito sa ating demo. At magkakameron pa po tayo ng iba't iba pang mga demo. So, bali 35,909 kilos ang inani po doon sa 8 hektarya or 4.4 tons per hectare. So, ito po yung record ng mga delivery at saka mga pinagbentahan. At based po doon sa aking pagtingin ay 15% po ang Tulyapes dahil nasa 50 pa mahigit ang hindi nahinog at 10% naman para doon sa mga nabulok na palay. So kung nagustuhan niyo po ay pa-like, share and subscribe dito po sa ating YouTube channel.